Hi guys! Maganda rin gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda niya kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokareta si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay mayroon pong kinalaman dito sa kaganapan ni Kimi and magaganap po sa Kim Pao pa lamang. Siyempre bukas po ay magaganap po ang most awaited interview ng Kim Pao. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na riyan sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And unahin na po natin pag-usapan ng tungkol dito sa effort ng sender ng flower ni Chinita Princess kahapon para sa Valentine's Day. Paano ba naman? Kasi kapansin-pansin po na tila ba yung ballpen na kanyang ginamit ay palyado pa. Parang hindi agad tumalab. Ayan o, napansin po yan ng mga Kim Pao fans and yung hindi perpekto pero nakakapagpakilig na latte na ipinost ni Chinita Princess. Grabe, kahit hindi perfect, diba? At least nag-effort. Todo effort talaga. Anyway, eto nga sabi dito, napaka-memorable ng Valentine's ng Kim Pao. Aside sa nag-effort sa pagsulat ng name ni Kimi sa letter, nag-effort din sa pagde-design sa coffee. May effort siya because Ases, Paolo, minsan mas nakakakilig pa yung mga bagay na hindi perfect. Gets nyo ba? Oo, naguguluhan kayo. Gets na ko. Totoo, yung mas nakakakilig minsan yung hindi talaga perfect. Kasi alam mong pinaghirapan, nag-effort, yung hindi mo naman alam kung paano, yung alam mo namang hindi ka sanay, pero tinutuloy mo pa rin, ginagawa mo pa rin dahil mahal mo for the go. Anyway, dumako naman tayo dito sa comment ni Ma'am Edita na Donsa. Sabi niya rito, hello Gandara, anong balita? May asawa si Pao? Ha 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 ha. Hay nako, sinong nagsabi? Ang mga marites? May red flag na tao, yun ba? Mga red flag na tao, yun ba? Kung may asawa si Pao, siguro naglaylo na si Kim. Ayaw ni Kim na may tinatapakan siyang tao. Ayaw ni Kim na may kahate. Gusto niya siya lang. Proud kami kay Kimi kasi mabait at generous sa tao, hindi maarte. We love and happy Valentine's to Kim Pao. And 'di ba, lagi pong magkasama sina Kim and Paolo sa ibang bansa, pag nag-workout. Hindi naman naayaan ni Kim yon, lalo na kung alam niya na mayroon pong partner na si Paolo Avellino, hindi ba? Naku, magkokos pa po yan ng away. Kaya naman, huwag niyo pong pansinin. Kasi, for sure po niyan, mga ano lang yan, hearsay lang. Sinusubukan siguro yung ng fans, kapit kina Kim and Paolo. Samantala, may isinare naman si Chinita Princess ngayong araw, kaninang umaga, na kung saan, ito pala yung kanyang ginawa ngayong araw. Kaya siguro wala po siya sa showtime. Naku, inaasahan pa naman ng mga fans na pang Valentine's Day ang Kim Pao. But anyway, ayan, sabi po rito sa post ni Chinita Princess, grabe, ang cute talaga ni Kim, mag-fangirling, Finish watching Single Inferno 5, The Reunion. Bitin, yun na yun. Best season ever. Rooting for Minj, Go Yun and Iyon. So happy for Kuyong and Jae-chin, Subin and his son, and the character development of Minasuf.
#invested ka ba, girl? Ha ha ha. Naku, sensya na kung mali yung pronunciation natin sa mga characters. Hindi ko pa kasi napapanood yan. Pero since ipinost ni Kimi, naku, pagtutuunan ko rin ang pansin yan. Recommended by Kim Chu. Naku, mukhang maganda. Panonoorin ko pala yan, Singles Inferno. Meron ba niya sa Netflix? Malaman natin yan bukas kasi may tinatapos pa ako ngayong araw na isang palabas Pero ito bukas, papanoorin ko kung meron. So, yan palang ginawa ni Chinita Princess ngayon. Nanood po siya. Ngayon nga lang, since ito ang pinagkaabalahan ni Kimi, mukhang nag-movie marathon pa, syempre napaisip ang mga fans, kung kasama niya kaya si kasama kaya ni Kim Chu si Papi manood. Ayan. Pero alam niyo naman si Pao, hindi naman ata siya mahilig sa mga ganyan. Pero if ever nakasama niya si Papi, oh my gosh, sobrang kilig po nun. Pero sa ngayon, magdilulo na lang po muna tayo. Yes, hindi pa naman confirm. Pero happy ako na si Kimi ay may sapat na oras para po sa kanyang sarili, na pasayahin ang kanyang sarili. This Valentine's Day. Anyway, dumako naman tayo sa comment po ni Ma'am Walhati Tenedero. Bakit nga ba hindi umaamin sila kung anong meron sila? Di buti pa si Eko may paninindigan sa harap pa ng himlaya ng lola ni Janine na sila ay magnopyo na. Si Paolo bahag ang buntot, mapaglaro sa babae. Dapat si Kim umiwas na. Siya ang talo. Baka ginagamit lang siya ni Paolo para kumita. Aminin natin, gwapo si Paolo, pero kung hindi sa karisma ni Kim, hindi babango sa tao. Kim, gawin mo ang mga bagay na tama para sa inaharap mong buhay. Time is gold. Ikaw ang aking idolo. Nadamay lang si Paolo. Maski noon, hindi ako believe kay Paolo sa pagpapakita ng interes. Kaya, walang pruweba na pinakilala siya sa pamilya nito. Buti pa nga si Janine kilala ng pamilya ni Paolo. At may nakita pa na dinala pala ni Pao si Janine sa Baguio noon noon pa sila. Ayan. Mukhang gigil na gigil si Ma'am Walhati Tenedero na umamin na ang Kim Pao kung meron bang sila. Kung meron ay di happy, kung wala ay okay lang naman. Parang gano'n. Parang ayaw niya lang siguro umasa sa wala, kaya ganyan yung kanyang mga comment kina Kim and Paolo. Pero why not? Kung mahal niyo si Kim, kung fan kayo ni Kimi, tulad ng sabi nyo, avid fan kayo ni Kim, nasabit lang si Pao, bakit hindi nyo na lang enjoyin kung ano ang meron at kasiyahan ni Kim Chu. Nakikita nyo naman masaya si Kim pag andyan si Paolo Avellino, basta masaya si Kim sa partnership nilang dalawa ni Paolo. So bakit hindi na lang po natin enjoyin kung yung mga nakikita natin sa kanila, period, para walang stress, hindi ba? Wag mag-assume kung ayaw masaktan, and kung nag-a-assume naman, wag na lang po siguro mag-demand. Kasi at the end of the day, tayo naman yung nag-a-assume, hindi po ba? Basta, enjoy lang po sa buhay. Huwag mong gawing komplikado, masyado, ang mga bagay-bagay. 'Di ba? Maging masaya lang. Enjoy kung ano yung nakikita. Yun lang yun. Kung talagang mahal si Kimi, be happy for her. Kasi maganda naman yung blessing sa buhay ni Chinita Princess ngayon. Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa Pamilya Coin para sa The Alibi bukas, February 16. Sapagkat confirm na nga raw po na talagang tuloy na tuloy bukas po ang Media Coin at hosted by MJ Felipe. Di ba ito po yung pinaka-iniintay ng lahat ng mga Kim Pao fans, ang ma-interview muli ni MJ ang Kim Pao, sapagkat si Paolo Avellino ay mayroon pong sinabi na by 2026 ay makapagbibigay na po siya ng sagot. Ihahanda daw niya. Kaya ito ang ipinaka-iniintay talaga ng lahat. This 2026 ang ma-interview muli ni
MJ, si Paolo Avellino, lalo pat kakatapos lang ng Valentine's Day, imposibleng hindi matatanong si Pao. Kaya naman Pao, ayan, alam mo na, ang daming mata at tenga na makikinig sa iyo. This MediaCon for the Alibay 2026. Samantala, ayon naman po dito sa komento ni Madam Emelita Brayones Mercado, shoutout po sa inyo. Sa world tour pala ng Kim Pao, doon sila aputin ng birthday nila. Sa April si Kim, sa May si Pao. Wow, magkasama talaga sila sa birthdays nila. Kaya nga po so much excited po talaga para sa na yan. Sa April, sa world tour nila Kim and Paolo. Ayan, sino mga excited po dito? Mga mga birthmonth ay magkasama talaga ang Kim Pao. So sana mag-celebrate po sila together. So yun lang po muna yung ating update ngayong gabing ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa nating chikas. Marami pong salamat.